Okay, so hello guys, kumusta? Ngayong araw na to, panoorin natin tong mga nagpo-protesta about this specific immigration agency sa BC. And ang dami kasing mga agency na puro pangako eh. Like, I don't say like really I'm a victim of it, but nung ako dito noong 2019, 2017 or 2018, dumaan ako sa agency kasi sobrang ganda ng pangako nila. Tapos walang nangyari. So by 2018, kinuha ko lahat ng papers ko. Pero syempre, nakapagbayad na ako doon ng mga 120,000 ata yun. At hindi na-refund sa akin. So parang naging useless kasi papapermahin ka nila ng contract at nakalagay doon specifically na bawal kang magreklamo or basta ang daming mga care na mga promises. So talagang huwag kayong magtiwala sa mga immigration or consultancy agency. Gumawa kayo ng sarili niyong research, mas mas alam niyo pa yung mga process, mas malalaman niyo pa kaysa magbayad kayo ng agency tapos papaubayan niyo lahat sa kanila yung gagawin. So, based on experience yan ha. So, nasa inyo yun kung gusto niyo pa rin magsayang ng pera. Kasi, yung mga pangako ng mga agency nga pala is like, parang pinapalabas nila na may connection sila sa Canada immigration or dito sa Canada. Like sinasabi nila na wala pang nadi-decline pag kami yung nagpasa ng ganito. Like, are you serious, man? Like, wala po yun. Hindi totoo na may connection yung mga yun sa Canada immigration. Sobrang higpit at respectable yung Canada immigration agency dito na hindi yun nagpapalusot ng yung mga under the table. So, yun. Panoorin natin tong video na to sa Omni News para malaman natin ang nangyari dito. Nagprotesta ang Migrante BC kasama ang ilang biktima umano ng Vancouver-based immigration consultancy sa harap mismo ng opisina ng inirereklamong The Promised Land Consultancy. Ang report ni Santos. Grabe, pangalan pa lang, The Promised Land. Tama na! Refund na! Tama na! Sobra na! Refund na! Sumugod sa opisina ng The Promised Land Consultancy ang advocacy group na Migrante BC Lunes ng gabi kasamang ilang kliyente ng ahensya na nagsampa ng reklamo laban sa PLC. Panawagan ay refund sa mga Pilipino na pinangakuan umano nila ng trabaho kapalit ng libo-libong dolyar. Ang Canada as tourist, and dito po sana ipapromise yung work permit as promised by the CEO. Pero wala As pong promised by the nangyari. Promised Land. Hard-earned money and Nakakainis at saka nakaka-high blood. Yung mga ganito take advantage sa pangarap ng ibang tao. Ito sila, pumunta din sila sa Canada kasi pinangakuan sila na ganito, magbayad lang kayo ng ganito. At saka yung binayad naman nila, hindi naman yan like kinuha la, pinulot na nila sa kalsada tapos binayad sa agency. Pinagtrabahoan, they worked for it, and at the same time, inano nila yan. Yung iba nangutang pa. So, napaka walang hiya ng mga consultancy firm na gumagawa ng mga ganito sa kapwa nila tao, man. please talk to us. Hawak ang banner na hustisya para sa mga biktima ng ahensya, panawagan na refund at itigil ang labor trafficking. Tinapala ng grupo ang pinto ng opisina ng PLC dahil umano sa mga pangakong napako. Sana po meet yung mga promises nyo. Sana panindigan nyo rin sa kontrata natin na i-refund nyo yung pera namin pag hindi po kami nakakuha ng job offer. Yun, refund niyo naman yung pera nila. Ano yun? Promised Land Agency. Kuhaan niyo mga men. Mayo nang lumapit ang 9 na Pilipinong turista sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang The Promised Land Consultancy. Nagsampa rin ang mga ito ng reklamo sa Small Claims Court ng BC. Umaasang mababawi ang mga pera na ibinayad. Noong isang linggo, inilabas ng Omni News ang rekapang Pilipino na nagbayad sa ahensya kapalit ng job offer na wala naman pala. The immediate call to investigate and suspend TPLC dahil hanggang ngayon po they're still operating, so marami pang nagagancho hanggang ngayon. Yung mga naghahangad na mag-Canada dyan, iwasan niyo tong agency na to, The Promised Land Agency. Kasi dapat pangalan nila is The Broken Promised Land Agency. So sana po matigilan na po sila.
Kinumpirma ng Migrant Workers Office sa Vancouver sa Canada Border Services Agency para imbestigahan ang mga reklamo sa PLC. It's happening a lot, like parang open secret siya na a lot of people are using the LMIA work permit to sell it to other people. Oh, yeah, I didn't know that is also existing in BC, but dito sa New Brunswick, talamak yung bintahan ng LMIA. At ang pagkakaalam ko is yung nagbebenta dito is yung mga Indian. Binibenta na sa kapwa nila Indiano. Libo-libo, man. So, nangyayari din pala to dito sa BC. Walang bumaba Good na thing parang knowledgeable si ate na yung ano yung dapat. I think I'm not sure if she's also a victim or she's just part of the staff of the Migrante, because I think Migrante is like a party list in the Philippines. So yeah, hopefully matulungan naman nila tong mga taong to ng refund, or kahit hindi nila makuha yung full, kahit bigyan sila ng mga 80%, man, kasi nakakaawa. kinatawan ng PLC para harapin ang mga nagprotesta. Kinalaunan, dumating na ang mga pulis para pahupain ang sitwasyon. Please talk to us. We have still time to talk and sit on this. We're all Filipino by the end of the day. So Kasi hindi lang po kami ang biktima ngayon. Nakita po namin na marami po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Makailang ulit ng hiniling ng Omni News ang panig ng PLC sa pamamagitan ng email at kanilang website, pero walang sagot mula sa inirereklamong ahensya. Pero sa kanilang pahayag na inilabas noong Hunyo, mariing itinanggi ng PLC ang akusasyon at sinabing sila ay lehitimong ahensya sa Canada. Mas Omni News, Vancouver. Yun, sana nga masoli yung pera nila. Ang hirap na ng buhay dito sa Canada, especially for those na yung bago pa lang nagkikipagsapalaran dito, tapos ganito pa yung sasapitin nila. Please naman, yung ang yaman niya na siguro, anong Promised Land Agency, wala naman siguro mawawala sa inyo pag isoli nyo yun, kahit like part of the money dun sa binayad ng mga clients nyo na hindi naman nakapagtrabaho. So, yun lang. Just watching this video, just saw this one na dumaan sa feed ko, and I was like, I'm gonna create a quick reaction video of this. Anyway, I don't think it's quick. It's like almost 10 minutes. Anyways, guys, pa-subscribe naman. Lahat ng nagsasubscribe pala dito, I have 4 subscribers right now. Paki-comment lang yung pangalan niyo, or just comment anything sa baba, kasi pag umabot to sa pag na-monetize tong channel na to, bibigay ko lahat ng kita ng channel na to. Bibigay ko sa mga naunang nag-subscribe. Promise yan. I don't need any revenues dito sa Facebook. I mean sa YouTube. So, paano na lang. Pa-comment, and babalik ko sa inyo yung blessings na kung ano man yung monetize nitong channel na to. So, salamat sa lahat na nanonood, and I'll talk to you in my next reaction video.